Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Shout out po sa mga employees dyan or manggagawa na nakatanggap ng notice galing sa employer pero blanco ang laman. No, katulad na lang po sa nag-comment, itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, ano po ba ang gagawin kapag nakatanggap kami ng NTE or Notice to Explain? Tapos blanco at hindi naman kami nabigyan ng IR. Naku guys, sa ating mga manggagawa at employees dyan, pinaka number 1 rule para maprotektahan nyo ang sarili nyo guys, wag talaga kayong pumirma ng kahit anong blankong documents na binibigay sa inyo ng HR or ng company nyo. Dahil kayo ang madidiin dyan, hindi nyo alam ano ang content or laman ng papel na yon. Dahil ang mangyayari dyan guys, once na pirmahan nyo yan, di ba? Ito yung papel, pipirma ka lang dito sa dulo. Ngayon, ang gagawin niya ng HR, may itatype sa computer. Yung pinirmahan yung papel, ilalagay sa printer. Ngayon, tsaka sila magpiprint ng laman dun. Hindi nyo na alam guys, ano yung sinasabi or ano yung nilalaman ng NTE. Dahil may pirma nyo na, hindi na yan babalik sa inyo. Ang Notice to Explain guys, napakalaking bagay niyan sa due process kapag meron kayong case sa company. Bakit? Dahil ang Notice to Explain, hindi ibig sabihin yan guilty na kayo guys ha. Ang Notice to Explain ibig sabihin, binibigyan kayo ng chance ng company to explain yourself. Ipaliwanag yung sarili mo base dun sa IR, sa incident report na natanggap nila tungkol sa'yo, sa reklamo sa'yo. Ngayon, yung Notice to Explain na yan, paano ka makakapag-response? Paano ka makapag-reply? Paano mo ma-defensahan yung sarili mo kung hindi mo naman alam ang nilalaman ng NTE na yon? Itong nag-comment guys, actually nireplyan ko siya. Kaso hindi na siya nag-response sa akin, so hindi ko tuloy alam ano na yung update sa kanya. Kaya ang sabi ko dito lang sa kanya, wag siyang pumirma ng blankong NTE, ibalik niya sa HR. Pinapirma ng blankong NTE, baka ang susunod niyan, papirmahin naman ng blankong NOD or Notice of Decision. Tapos pipirma ka lang doon, hindi mo alam yung Notice of Decision sa'yo, dismissal, tinanggap mo lang. Diba? Kaya wag talaga kayong pumirma guys ng kahit anong klaseng notice yan na blanco, hindi nyo naintindihan at hindi nyo nababasa. Kahit nga guys, may laman yan eh. Ang rule sa HR guys, kapag magbibigay ng notice sa employee, for example, NTE, NOD, lalo na kapag yung posisyon ng tao na yon is, alam mo yung guys, nasa staff level lang. For example lang natin ha, mga driver. Okay? Driver ng truck, bibigyan mo ng notice. Ang laman dapat ng notice mo na yun guys, kung English man yan, you have to make sure na i-convert mo yan into Tagalog para maintindihan ng magre-receive, maintindihan ng employee. Ikaw as an employee, kapag nagsiserve sila sa'yo ng notice na English ang laman at hindi mo siya fully naintindihan, may karapatan kang tanungin sila, ma'am, anong ibig sabihin nito? Kasi dapat guys, once na pirmahan mo yan, NTE man yan or NOD, fully aware ka sa nilalaman ng pinirmahan mo. Naintindihan mo dapat yan. Nagets po? Kaya sa mga employees dyan guys, comment nga kayo kung naranasan nyo na yung pumirma kayo ng blankong papel. Meron pa akong nabasa dito eh. Pinapirma sila ng blankong papel daw for resignation. Pero ang company nila malapit nang magsara. Which is mali. Dahil kapag ang company nyo guys ay magsasara, let's say magsasara by next month, ngayon ay pinag-force resign kayo or pinapirma kayo sa blankong papel tapos ang nilalaman pala nun is resignation, wala kayong matatanggap na retrenchment sa company, na separation sa company. Bakit? Voluntary resignation na yung ginagawa nyo kapag ganon. Okay? Kapag alam niyo sa sarili niyo, magsasara yung company namin, wag kayong mag-resign. Bakit? Antayin yung magsara.
Dahil once na mag-close yung company na yan guys, they are required to pay you a separation pay. Yes, kailangan required po sa company yun na babayaran ang employee ng separation pay kapag closure of business or closure of company ang reason. Okay po, mga employees dyan or manggagawa dyan guys, be wise po kayo guys. Kasi dito sa Pilipinas, ang dami-dami talagang mga employer na hindi mo maintindihan. Diba? Napaka-unfair sa mga employees. Yung para sa employees hindi binibigay, dahil alam niya, money ang importante sa kanila. Kaya guys, tandaan niyo talaga, no? Kahit anong mangyari, kahit ipatawag pa kayo ng presidente ng company guys, pag hindi kayo pipirma ng blankong papel, huwag kayong matakot dun. Dahil pagdating sa dole guys, kahit gaano pa kayaman yang may-ari ng company niyan, panalo kayo dyan. Dahil walang karapatan si employer na pilitin kayong pumirma sa blankong papel. Alright? So that's all for my video for today. Sana may natutunan kayo sa akin, mga employees natin dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.